Una sa lahat, sa pool sa CCTV, ang pagpasok ng magnanakaw na ito sa bintana ng isang bahay sa Liloan, Cebu. Agad niyang dinampot ang isang laptop na nasa mesa. Di pa siya nakontento at may dinampot pa sa ilalim ng isang mesa. Baliwala sa suspect ang mga residenteng natutulog noon sa sahig. Nadakip kaya ang kawatan? Ang buong kwento, mamaya. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasabina na ng City Prosecutor ng Quezon City kaugnay ng pagbabanta niya kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Colonel Bong Nebriha ng MMDA, suspendido matapos sabihing convoy ni Senador Bong Revilla ang sinitang dumaan sa EDSA busway. Ang dalawang Bong nagharap sa Senado. Sa pool sa video, driver na sinita sa EDSA busway, nagtangkang manuhol ng enforcer. Sobra, sir. Huwag na yung ganyan. Huwag na pong ganyan yung gagawin niya sa lahat ng enforcer. 3 araw na malawakang tigil pasada ng mga jeep sa buong bansa, aarangkada simula sa Lunes bilang protesta sa PUV Modernization Program. Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong sa mga world leaders sa Amerika sa gitna ng 30th APEC Summit. Libo-libong patay na tilapia nagsipaglutangan sa Bacoor Bay at Canyacao Bay sa Cavite. Binatilyo sa Rodriguez Rizal, pinatay umano ng pamilya ng kanyang nobya dahil tutol sa kanilang relasyon. Sa Frontline News Abroad, sanggol sa Peru, nakalunok ng krus. At ang unang patikim sa Christmas Station ID ng Kapatid Network. Perwisyo ang hatid ng malawakang fish kill sa Cavite. Ang ilang residente napilitang lumikas dahil sa mabahong amoy ng mga namatay na isda. Aminado ang mga otoridad na hirap silang tukuyin ang sanhi ng fish kill. Nagtataka rin sila kung bakit puro tilapia lang ang lumutang at namatay. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Namumuti ang karagatan dahil sa patay na isda. Baho. Ito ang eksenang bumungad sa mga mangingisda sa Bacoor Bay sa Cavite nitong Lunes. Sa 3 minutong pag-iikot sa dagat, puro patay na isda ang makikita. Sa Canyacao Bay sa Cavite City naman, mula sa Impapawid, tanaw kung paanong pinalibutan ng mga patay na isda ang dalampasigan. Sa hindi kalayuan, mapapansin din ang mga kalat-kalat ng patay na isda. Kaya sinasako nila. Ang lalaki pa naman, no? Sayang, no? Sa isa pang kuha, mano-manong hinango ang mga nangamatay ng isda. Halos lahat ay pawang tilapia na kung tawagin sa lugar ay tilapiang Gloria na kaya raw mamuhay sa dagat. Hindi same katulad ng tilapia na tilapiang Batangas na tinatawag. Talagang pinipispan sila. Ito kasi mas mura. Isa itong tilapiang Gloria sa mga isdang nahuhuli at ikinabubuhay ng mga mangingisda rito. Kaya ganoon na lamang yung laking gulat nila nang makitang naglutangan ng mga patay na isda at naipon sa ilalim ng mga bahay. Ang ilan nga, makikita ninyo, humalo na sa mga basura o kalat dito sa lugar. Sa tala ng Cavite City LGU, aabot sa 4 na dump truck ang napuno mula sa hinangong libo-libong patay na isda. Linggo ng gabi pa nang mag-umpisang mabalot ng nakasusulasok na amoy mula sa mga patay na isdang Barangay 62A sa Cavite City. Dahil dito, nahirapan tuloy huminga ang maraming residente. Masakit po sa ulo yung amoy pati sa tiyan. Tapos sa mga bata ko hindi makatulog. Sa baho ng isda, yung amoy na isda amoy na bubulok na hindi mo maintindihan. Mahigit 50 pamilya na unang lumikas na umuwi na rin sa kanilang mga bahay. Nahango na kasi ang karamihan sa mga patay na isda.
Pero si Nanay Maria nagpaiwan sa evacuation center. Hindi raw niya kasi kaya ang amoy ng malawakang fish kill. Wala naman akong ubo, inubo ako. Dahil sa masakit nga sa dibdib yung amoy eh. Hindi ko kaya. Wala naman daw kinailangang dalhin sa ospital. Pero pangamba ng City Health Office, mas malaking problema kung hahaba o tatagal pa ang exposure ng mga residente sa mga namatay na isda. Dahil noxious siya or kumbaga dangerous siya para dun sa lungs natin, pwedeng magkaroon ka ng mga respiratory ailments like mahirapang uminga or kaya yung may mga hika or may mga sakit sa baga, pwedeng ma-exacerbate o mas lumala sila kapag naamoy nila yon. Kung may ingest po siya, mas delikado kasi pwedeng magkaroon ng food poisoning. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nangyaring fish kill. Pero aminado silang mahihirapan ng matukoy ang sanhi ng insidente. Sa advanced state of decomposition na po yung mga isda. So medyo mahirap na pong tukuyin kung ano po yung nagiging sanhi. At base po sa result ng water quality analysis ay mababa yung level ng dissolved oxygen at mataas naman po yung level ng ammonia. Tinitignan din ng mga otoridad ang posibilidad na may nakalalasong kemikal na naitapon sa dagat o nagkaroon ng dynamite fishing. Pero ang malaking tanong ngayon sa kanila, bakit pawang tilapia lamang ang apektado? Mayroon bang nagtapon lang ng mga patay na isda doon? Kasi kung titingnan po natin, karamihan po ay tilapia lang. Kung may kinalaman din po ang panahon, dapat lahat din po ng isda na nandun sa area ay naapektuhan. Naniniwala naman ang lokal na pamahalaan ng Cavite City na hindi nangyari ang fish kill sa kanilang baybayin at maaaring may kinalaman ang dredging activities sa Manila Bay. Posibleng inanod lang daw sa kanila mga patay na isda, lalo't catch basin sila ng tubig mula sa Manila Bay. Naniniwala naman tayo na pro-development tayo pero dapat nasa ayos at maganda yung kanilang sistema ng pag-dredge. Nakatakdang makipag-usap ng Cavite City LGU sa DENR at mga dredging companies para malaman kung may kinalaman ba sila sa fish kill at maiwasan uli itong mangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakauwi na sa kanyang hometown si dating Senadora Laila De Lima matapos ang halos 7 taong pagkakakulong. At live mula sa Iriga City sa Camarines Sur, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, anong klaseng pagsalubong ang ginawa kay De Lima? Cheryl, andito na nga sa kanyang ancestral home si dating Senadora Laila De Lima at ito may pabanda na pa-welcome sa kanya. Ipapakita lang natin, mainit siyang tinanggap ng kanyang mga supporters, ng kanyang mga kamag-anak dito nga mismo sa kanilang ancestral home. Ito, tanungin lang natin, Senator, what's your message po sa mga supporters po natin dito? Diyos papalo sa Induga, boss! Talagang I'm so happy. I'm finally here sa bahay namin, sa hometown ko. Indescribable na naman talaga ang nararamdaman ko. Grabe. I'm so overwhelmed with joy. I didn't expect this. I didn't expect this na may mga tao. Thank you so much po. Thank you so much po, Senator. So ayan, pero bago nga yung kanyang pagdating kanina ay kakaibang preparasyon yung inihanda ng kanyang mga supporters. Narito ang aking report. Kung gaano katagal nakakulong si dating Senador Laila De Lima, ganon din katagal nakapaskil ang placard na ito sa labas ng kanilang bahay sa Iriga City, Camarines Sur. May nakasulat na Free Laila Now. Pagdating ni De Lima sa kanilang ancestral home, ang una niyang gagawin ay ang tanggalin ang placard. Now that she is already free, she will be the one to cut it para matapos na yung now only. She is already totally free. Kaninang umaga, nagsidatingan na ang mga kaanak ni Attorney Laila. Masayang reunion ito, lalo na para sa 91-year-old na nanay ng dating senadora. Excited na rin ang mga pinsan ni De Lima. I praise and thank God for this opportunity, for this occasion na magkikita pa kami. Because now I'm 84 years old and I was praying na makalabas siya before I get out of this world. I was praying to see her again.
Pero aminado silang may halong pangamba ang pansamantalang paglaya ng dating senadora. Kasi ang kaso niya hindi basta-basta eh. Tsaka buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. si ano. Buhay pa si mga buhay pa. Nauna nang sinabi ng dating senadora na ang nagdaang administrasyong Duterte ang nasa likod ng kanyang pagkakakulong. Pero pinatawad na raw niya ang mga sangkot dito, maliban na lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin kundi sa mahal na Panginoon. Pinag-aaralan din ng kanilang kampo ang mga kasong isasampa kina Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Maaring madamay rin sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at Senador Alan Peter Cayetano. Pero sa ngayon, gusto raw munang mag-focus si De Lima sa kanyang pamilya at career bilang abogado. Alright, maraming salamat, Jenny Dongon. Sinuspindi si Colonel Bong Nebriha ng MMDA matapos sabihing convoy ni Senator Bong Revilla ang pasaway na dumaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, nagharap sila sa Senado kung saan nakatikim ng sermon si Nebriha. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Halatang gigil si Senator Bong Revilla nang magkaharap sila ng personal na MMDA Task Force Special Operations Unit Head, Colonel Bong Nebriha at Acting MMDA Chairman Roman Artes. Personal na nagpunta sa Senado ang dalawang opisyal ng MMDA. Kinausap nila si Revilla kaugnay sa umano'y pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA busway kaninang umaga. Sabi ni Revilla, hindi yan totoo at nakakasira ng pangalan ang pag-name drop sa kanya ni Nebriha. Ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. Maliwanag ni Nebriha, sinabihan siya ng traffic enforcer na nakita nito mismo si Senator Revilla na sakay ng sinitang sasakyan sa busway. Ang ending, hindi tinikita ng driver at hinayaan na lang na makadaan. Ikinagulat naman daw ni Revilla na nabanggit ang kanyang pangalan, gayong nasa Cavite pa siya nang mangyari ang hulihan. Sa sobrang inis, nanawagan siya nung una na iparicall ang budget ng MMDA pero binawi niya rin kalaunan. Sa Senado, nagsorry si Nebriha kay Revilla. You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sa kabila niyan, tumanggi si Nebriha na pangalanan ang sumitang enforcer. Aakuin daw niya ang nangyari bilang commander ng MMDA Task Force. Sa huli, sinuspindi si Nebriha. Senator Bong, on behalf of our agency, ako mo mismo personal na humihingi ng pamahin sa inyo. As I've said, iimbestigahan po namin yung nangyari. We'll learn from this lesson. In the meantime, we'll suspend si Colonel Bong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. Tatagal daw ng 2 linggo hanggang 1 buwan ang preventive suspension na ipinataw kay Colonel Nebriha. Yan ay para daw maimbestigahan ng husto ang insidente kasama na ang mga enforcers na nagsabing nakita nila sa convoy si Senator Revilla. Dapat din daw matukoy ang driver na nag-name drop sa senador. Tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebriha. Bago nagharap si Nebriha at Revilla, nagpresko ng sinuspinding opisyal. Dito giniit niya na tanging ang mga bus, emergency responders, ambulansya, police mobile, fire truck at government marked vehicle na rumiresponde sa emergency lang ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pero kung hindi pala totoong convoy ni Senator Revilla ang dumaan kanina sa busway, paanong nakalusot ito sa MMDA? Sagot ni Nebriha, Judgment call on our part kung papayagan namin o hindi. Kasi pag wala po doon yung congressman, senador, tinutuluyan po namin. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Pati sasakyan ng dating kongresista nagtangkang dumaan sa EDSA busway. Ang mga ordinaryong motorista umaalma naman sa special treatment sa mga opisyal ng gobyerno. Ang isang nasita nagtangkapang manuhol. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Lisensya lang po kailangan namin, sir.
Kung ginawa ko yan, idadagdag ko yan sa violation mo. Ito ang tangkang panunuhol ng isang taxi driver sa Interagency Council for Traffic o IACT enforcer nang mahuli siyang iligal na dumaraan sa EDSA busway sa Magallanes. Kuha ito sa body camera ng enforcer noong Lunes kung kailan ipinatupad ang mas mataas na multa sa mga pasaway. Inipit ng taxi driver ang 500 piso sa kanyang lisensyang papel kapalit ng hindi pagbumulta ng 5,000 sa unang paglabag. Pero hindi ito umubra. Hindi mo para sir, huwag niya yung ganyan. Huwag niya pong ganyan yung gagawin niya sa lahat ng enforcer. Kasi hindi lahat ng enforcer, ganyan. Sa huli, hiningi ng enforcer ang resibo at rehistro ng sasakyan saka tinikitan ng driver. Ipinaubaya naman sa pulis ang violation ng driver para sa tangkang panunuhol. Sa ikatlong araw ng mas mataas na multa sa iligal na pagdaan sa EDSA busway, pinilit naman ng sasakyan ng isang kongresista na makasuot sa bus lane sa bahagi ng Cubao. Ayon sa MMDA, sinabi ng driver na pag-aari ito ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Co. Pero hindi rin umubra. Pag-check namin ng protocol plate, 17 Congress. So, paso na yon, 19 Congress na tayo. Gusto na namin i-check muna doon si Congressman. Wala naman laman, driver lang. So, tinanong namin kung anong ginagawa niya sa busway, naghatid daw siya ng bata. Hindi naman po pwedeng gawin yung gamitin ang busway para sa ganung bagay. Sa isang sulat na ipinadala ng Department of Transportation sa MMDA kahapon, nilinaw ng ehensya ang mga sasakyang papayagan dumaan sa EDSA busway. Kabilang ang city buses, ambulansya, truck ng bumbero, mga sasakyan ng PNP at ilang sasakyan ng gobyernong may kinalaman sa EDSA busway project. Papayagan din ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ang mga motorista, dismayado sa tila special treatment ay binibigay sa mga opisyal ng gobyerno. Malakas kasi sir Hindi dapat ganoon. Dapat pare-pareho kasi sila gumawa ng batas eh. Dapat yun pantay-pantay. Kung ikaw ay private o meron kang katungkulan, dapat sumunod tayo sa batas. Hanggang kaninang 11 a.m., halos 160 motorista ang nahuling pasaway sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa unang pagkakataon mula nang bumaba sa pwesto, pinatatawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanda niya sa buhay ni ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro. Sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa December 4 at 11. Pinagsusumiti rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna-unahang sabinang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo at ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng nagbabanta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. At syempre ay kung may ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumepensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si Franz at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero depensa ng dating legal counsel at spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. Nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta, yung sabihin, oy, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Ang dami-daming France, pwede bang bansa yan? Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, Castro, Franz Castro, papatayin kita, abangan kita mamaya dyan. Iyon ang banta. Pero si Castro, nanindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto yun, meron pa rin siyang kapangyarihan, may mga resources, may mga influence.
Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya ang magiging hakbang ng dating Pangulo? Thank you po. Tingin ko, i-ignore lang ni Duterte yun. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng bahay sa Liloan, Cebu. Dumaan pa ang suspect sa tabi ng mga natutulog na residente. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Natutulog na mga residente sa bahay na ito sa Liloan, Cebu nitong Lunes ng madaling araw. Nang masapol ang pagpasok ng lalaking ito sa bintana, agad niyang dinampot ang isang laptop na nasa mesa. Matapos niyan ay naglakad-lakad pa sa loob ng bahay at tila may hinahanap. Dumaan pa siya sa gilid ng mga natutulog. Umupo pa siya at may dinampot sa tabi ng mga residente. Ilang segundo pa siyang nag-ikot bago tuluyang umalis tangay ang laptop at ang dinampot na napag-alamang lagayan pala ng mga gamot. Huli na ng matuklasan ng mga residente ang pagnanakaw. Isinumbong na sa mga pulis ang insidente at tinutugis na ang di pa pinapangalan ng suspect. Yung suspect is identified na namin. Ongoing na yung aming manhunt operation sa kanya. Itong suspect natin is labas-pasok na po ito sa kulungan. Napag-alamang naiwanang bukas ang bintana ng bahay kaya nakapasok ang kawatan. Tumanggi nang humarap sa aming kamera ang nanakawang pamilya. Nagpaalala naman ang mga pulis sa publiko na magdoble ingat lalo na ngayong holiday season. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nalalaya lang pero balik kulungan na naman ang isang lalaking nagbebenta umano ng droga. Karamihan daw sa mga parokyano niya ay mga jeepney drivers at vendors. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ilang pakete ng hinihinalang shabu ang nasabat sa lalaking ito sa Barangay Obrero sa Quezon City. Nasa 340,000 pesos ang na-recover na droga mula sa suspect na si Paulo Bien Nash, 45 anyos. Ayon sa Quezon City Police, mahigit isang linggo rin nilang tiniktikan ng suspect hanggang sa nahuli siya sa buy-bust operation. So nagsimula tayo sa impormasyon na binigay ng ating confidential informant na itong suspect natin na si Paul Bien Nash, aka Papaw, bumalik ulit sa pagtitinda ng droga. Napag-alaman ding kakalaya lang pala ng suspect noong Setyembre. 3 buwan din siyang nakulong dahil din sa pagtutulak ng droga. Base sa investigasyon, lumalabas na sa Caloocan pa kinukuha ng suspect ang droga at binabagsak ito sa kanilang lugar sa Quezon City. Ang area of operation niya is dito sa Anonas, Cubao, Kamuning. At ang kanilang mga parokyano ay mga jeepney driver, mga sidewalk vendors. Sinubukan naming kausapin ng suspect pero tikom ang kanyang bibig. No comment po. No comment. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kasado na ang 3 araw na malawak ang tigil pasada ng grupong Piston simula sa Lunes. Protesta nila yan sa napipintong face-out ng mga tradisyonal na jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Minsan na nakapagmaneho ng modern jeepney si Jepoy noong 2020. Libo raw ang hinahabol niyang kota araw-araw. Nagsimula sa 3,500 pesos hanggang sa umabot sa 7,500. Hanggang sa lumaki yung kota. Wala kang schedule, wala kang biyahe. Pang bibigyan nila yung schedule dyan, yung malalaki nagre-remit. Ang ending, 600 pesos lang ang naiuuwi niya kada araw. Kaya 7 buwan lang ang itinagal niya sa pagmamaneho ng modern jeep at lumipat muli sa tradisyonal. Ngayon, 1,000 piso na ang arawang kita niya. Iba talaga yung jeep. Hawak mo yung oras, hindi ka naghabol sa oras, kahit anong oras ka bumiyahe. Sa bungad naman ng terminal na ito sa Taguig City, 4 lang ang modern jeep na nag-aabang ng pasahero. 100 dapat ang mga unit ng modern jeepney na bumabagtas sa rutang Bagong Bayan, Pasig. Pero kwento sa amin ng mga tsuper, 20 lang dito ang bumabiyahe sa umaga, 20 naman ang pumapasada sa hapon. Yung iba, nandito sa isang terminal, nakagarahe. Hinaing ng mga tsuper, luging-lugi sila kung lilipat sa modern jeepney. Napupunta kasi ang kita sa pagbabayad sa mga unit. Halos 3 milyong piso ang halaga ng bawat isa. Maraming nagsasaper yung kanilang mga driver na halos hindi makapagbiyahe, halos walang kitain. Kinuha po ng traditional jeepney.
Tutol din ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o piston sa napipintong paggarahe sa mga traditional jeepney sa katapusan ng taon. Hindi po ang Pilipinas ang pinapaunlad ng Estado, kundi ang pinapaunlad dito ay yung mga dayuhan na malalaking mga negosyante katulad po ng China at ng Japan, na kung saan sila ang naglalako dito sa atin ng mga modern na sinasabing nilang mga minibus. Kaya magkakasa sila ng 3 araw na malawakang tigil pasada mula November 20 hanggang 22. 100,000 tsuper ang inaasahan nilang sasama sa protesta. Pinangangabahan tuloy na maaapektuhan ang malaking bahagi ng mga ruta sa Metro Manila. Pagtitiyak naman ng LTFRB, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan para tiyaking may masasakyan ng mga commuters sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, pinatilyo na tagpuang patay sa bakanting lote sa Rodriguez, Rizal. Ang mga tinuturong suspect ang pamilya ng kanyang nobya. Sanggol sa bansang Peru, nakalunok ng krus. At production ng Shake, Rattle and Roll, ikinalungkot ang hindi pagkakapasok nito sa MMFF. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa 30th APEC Summit. Makikipagpulong siya sa mga world leader, sa mga negosyante at kay Elon Musk. Live mula sa San Francisco, California, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, anong oras dumating dyan ang Pangulo? Julius, pasado alas 5 ng hapon, oras dito sa California, alas 9 naman ng umaga dyan sa Maynila nang lumapag dito sa San Francisco si Pangulong Bongbong Marcos at ang Philippine delegation para dumalo sa APEC Summit. Ang unang agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagharap sa Filipino community dito sa San Francisco. Bago pa man makadaupang palad ang leaders mula sa Asia-Pacific region, humarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa San Francisco. Kinilala ng Pangulo ang galing at ambag ng mga Pilipino. We are all grateful for your selfless service to humanity, and we look up to you as role models for future generations of Filipinos and Filipino Americans. Dahil sa inyo, napakasarap at napakadali at napakatotoo ng maisagaw, proud to be a Pinoy. Sabi pa ni Pangulong Marcos, dapat nang samantalahin ang APEC Summit para makausap ang mga kaalyadong bansa, lalo't hindi pa natatapos ang tensyon sa West Philippine Sea. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po, meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan. Lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi ang Philippine delegation para sa 30th APEC Summit dito sa San Francisco, California, ang pinakamalaking delegasyong ipinadala natin sa ibang bansa. Kumpleto ang economic team ng Pangulo, kasama ang iba pang opisyal gaya ni House Speaker Martin Romualdez. May mga kasunduan din kasing nakatakdang lagdaan matapos ang 4 na araw na pagbisita sa San Francisco. Kabilang narito ang posibleng paglagda sa maayos na paggamit ng nuclear energy o 123 agreement. By the end of this 4-day visit to San Francisco, we hope to have witnessed the signing of agreements with various American businesses in the fields of digital infrastructure and connectivity, renewable energy, electronics manufacturing, health, and tourism, among others. Pero kapansin-pansin din na sa pagkakataong ito, kasama sa delegasyon si Batangas Representative Ralph Recto na matunog noong papalit kay Secretary Benjamin Jokno bilang hepe ng Department of Finance. Pero sabi ng palasyo, bahagi ng Congress delegation si Recto. Ang hindi kasama ngayon, si Pampanga Representative Gloria Arroyo na itinuturing ni PBBM na kanyang secret weapon. Sa sideline naman ng APEC Summit, makikipagpulong ang Pangulo sa business sector.
Isa sa mga inaasahang makakausap ng Pangulo ay ang pinakamayamang tao sa mundo na si Elon Musk, na CEO ng Tesla Motors at SpaceX at may-ari ng social media platform na X. Ayon kasi sa Pangulo, isa sa mga prioridad ng administrasyon ay ang digitalization. Tinitignan po natin kung ano ang mga bagong dinidevelop dito sa Amerika at sa ibang lugar para tayo ay matulungan at para natin maibago at pagandahin, make more efficient, make life easier for those who are dealing in the digital world, and to increase connectivity para lahat ng ating mga kababayan kahit na nasa malayo, nasa bundok sila na malayo ay meron silang internet. Julius, sa ngayon wala pang kumpirmasyon na ibinibigay ang Malacanang kung sino yung mga heads of state na posibleng makaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa bilateral meetings. Pero alam naman natin na kapag mga APEC summit, hindi malabo yung mga pull-aside meeting na kapag nagkita doon yung mga leader, pwedeng magkausap sila tungkol sa iba't ibang mga issue. Pero ang sigurado, bukas yung magiging unang araw ng pagdalo ni Pangulong Marcos sa APEC summit, at isa nga doon sa kanyang mga dadalunghan ay ang APEC CEO Summit kung saan magbibigay siya ng pambungad na pahayag. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Inilibing sa mass grave ang mga bangkay sa loob ng compound ng Al-Shifa Hospital sa Gaza. Libo-libo ang natrap sa ospital kasunod ng pag-atake ng Israeli forces. Ang Frontline News Abroad sa report ni Mon Gualvez. Nangangapa na sa dilim ang mga doktor at pasyente sa Al-Shifa Hospital, ang pinakamalaking ospital sa Gaza. Hindi na magamit ang mga laboratorio matapos mawalan ng kuryente kasunod ng mga pag-atake ng Israeli forces sa ospital. Dahil sa kawalan ng kuryente, maraming sugatan ang hindi malapatan ng lunas. Ayon sa pamunuan ng ospital, higit 100 bangkay na ang nare-recover nila. Inililibing na nga mga nasawi sa mass grave sa loob ng medical complex ng Al-Shifa Hospital. Aminado ang mga doktor na delikado ito, pero wala raw silang magagawa dahil marami sa mga bangkay naagnas na. Sa uling tala ng Gaza Health Authorities, nasa 11,300 Palestinians nang nasawi sa gera. Napapalibutan pa rin ng Israeli forces ang Al-Shifa Hospital. Unang sinalakay nila mga surgery at emergency rooms at ngayon nasa basement na ng ospital. Unang sinabi ng Israel na may command center ang mga Hamas sa ilalim ng ospital at doon tinatago ang mga bihag. Itong mga nakaraang araw, naglabas pa nga ng video ang Israel kung saan pinakita nila mga senyales umano na itinago ang mga bihag sa Gaza Hospital na may underground na kuta. Ayon naman sa Defense Ministry ng Israel, kontrolado na nila ang sentro ng Gaza. Wala na raw kontrol ang mga Hamas sa hilaga ng Gaza Strip. Kasunod nito, hinikayat ng Israel ang mga Hamas na sumuko na, lalo't handa raw ang Israel na tapusin ang gera. Sinabi yan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nang bisitahin niyang ilan sa kanilang mga sundalo sa Caracal Battalion malapit sa Gaza Strip. Pero tinawag lamang na political immaturity ng grupong Hamas ang pagsalakay ng Israel sa ospital. Hindi raw may tuturing na panalo ng Israel ang pag-raid sa ospital na isang civilian building. Malaking problema naman ngayon ang pagbuhos ng malakas na ulan sa Gaza. Lalo't karamihan sa mga Palestinian nakasilong lamang sa mga tent. Pinangangambahan tuloy ngayon ang pagdami pa ng mga may sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Hola mga kapatid, magbabalik big screen ang Pinoy horror classic brand na Shake, Rattle and Roll. At yun nga lang, hindi tulad na nauna nitong edisyon, hindi po sa MMFF ito mapapanood first. Naritong report. Marco, Gulatan! Kailangan natin umalis dito. Nagpapatay na sila sa buong bayan. At umaatikabong takutan! Bukod kang pinagbala sa babaeng lahat at pinagbala naman ang anak ko si Jesus. Truly, a horror experience like no other. Shake, Rattle and Roll is still Shake, Rattle and Roll. And this time, extreme pa!
Ate, naniniwala ka ba sa Diablo? Sa muling pagbabalik ng cult classic Pinoy horror film, bibida ang ilang mga naglalakiang bituin tulad ni Darna stars Iza Calzado at Jane De Leon. Real-life couple na sina RK Bagaching at Jane Oineza at marami pang iba. Ayon sa cast, malaking bagay na sana kung nasama ito sa official entries para sa 2023 Metro Manila Film Festival. Hindi na raw kasi matatawaran ang ambag ng horror brand sa Filipino film industry. It would have been nice for it to have been part of the MMFF, that with, syempre, comeback siya ng Shake, Rattle, and Roll. Yung cultural impact ng Shake, Rattle, and Roll in terms of pop culture, hindi mo naman maitatanggi na malakas talaga yung franchise niya. So, whatever the playdate, it will continue to draw in viewers. Ang production ng pelikula ng Regal Entertainment, hindi naman naiwasang madismaya. But now I really made sure that it's gonna be shown in cinema, whether or not it'll be part of the Metro Manila Film Fest. Mga nagsabi, Tulad ng mga nagdaang SRR, 3 kwento ng katatakutan ang ihahain sa bagong edisyon nito. Dinirect lang naman ang mga ito ni na Richard Somes, Gerald Tarog at Joey De Guzman. Mapapanood ng Shake, Rattle, and Roll Extreme sa November 29. Making history naman ngayon ang K-pop supergroup na 17 sa pakikiisa nila sa Youth Forum ng UNESCO sa Paris, France. Just as it did for 17, education can change me. Education can change my dream. And education can change the world. Sa mismong event, nabigyan ng pagkakataon ng grupo na magsalita tungkol sa social impact ng climate change. Idiniin din ng grupo ang kahalagahan ng edukasyon para sa kabataan. Nag-perform din ang 17 para sa lahat ng dumalo. Sila ang kauna-unahang K-pop group na naimbitahan para magsalita at mag-perform sa nasabing forum. Inilabas na ng Miss Universe Organization na magiging format ng kanilang finale sa El Salvador sa darating na linggo na po. Para sa kanilang 72nd edition, mula sa lahat ng kandidata ay sasalain ang top 20. Saka nasusunod ang swimwear at ang top 10 announcement. Dediretso na sila sa evening gown hanggang i-anunsyo ang top 5 bago mag-interview portion. Saka naman pipiliin ang top 3 para sa final Q&A down sa crowning moment. Bago ang announcement ng format, nauna nang inanunsyo ang selection committee, kabilang riyan ang Philam physician to the US President na si Dr. Connie Mariano. Susunod, Barangay Captain sa Dasmariñas, Cavite, tinambangan ng riding in tandem. Mga bagong kanyon at armas ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ibinida sa live fire exercises. At silipin ang pinailawang puno na 4 na dekada na ang tanda. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ng ilang grupo sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang guidelines ng confidential funds at ang freedom of information. Ipinambabala raw kasi yan para hindi ilabas ang detalye kung paanong ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Sama-samang dumating sina Isang-Bayan Convener Attorney Howard Calleja, Attorney Joseph Peter Calleja, law students at ilang pari para maghain ng petition for certiorari and mandamus sa Korte Suprema kanina. Ipinadedeklara nilang null and void o ipinawawalang bisa nila ang Joint Circular No. 2015-01 o Guidelines ng Confidential Funds. Gayon din ang Executive Order 2 of Freedom of Information na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Nagagamit nila ang mga executive order at joint circular para ma-exempt at hindi maisapubliko ang impormasyon ng confidential funds. Kaya pinadedeklara itong unconstitutional o labag sa batas.
Ang Executive Order number 2, Series of 2016 at ang Joint Circular kasi ang mga ito ay nagva-violate ng dalawang provisions ng ating konstitusyon, ang right of the people to know, for public information, at ang disclosure provision. The Constitution requires a law, not an EO. So, if the EO is struck down because that is not the law required, then the disbursement of the money will be like any disbursement of public funds. It will be open to public scrutiny. Paliwanag ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na kasama sa petitioners, kahit confidential funds, dapat malinaw pa rin kung saan nagamit ang pondo. Gaya na lang anila sa issue ng 125 million pesos confidential funds na naubos ng Office of the Vice President sa loob ng 11 araw noong 2022. Nitong Oktubre na magpadala ng demand letter sa OVP at iba pang ahensya para ilabas ang mga dokumento kaugnay sa disbursement at liquidation na nagastang pondo. Pero tinanggihan na raw ito ng OVP at covered daw sila ng exemptions to the right to access to information base sa Executive Order number 2 at Joint Circular number 2015-01. The public officials have a duty to fully disclose unless there is a law providing for reasonable limits. Wala namang batas. Ang pinapakita nila, yung executive order ni former President Duterte, executive order number 2, at saka yung joint circular ng COA, hindi naman ito batas. Because the Constitution says only a law. Responded sa petisyon sina Vice President Sara Duterte, Senate President Mig Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon pa sa petitioners, hindi lang ang OVP ang tinutumbok nila, kundi lahat ng ahensyang mayroong confidential funds. Nakatok po natin ng Kongreso, wala hong batas, baka gusto nyo hong medyo wake up ng konti, gumawa po tayo ng batas para magkaroon po tayo ng standard. Kung ano po ang confidential, ano ang intelligence fund, at ano po ang kailangan gamitin at para saan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Pinabubuwag ng isang opisyal ng United Nations ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights, Dr. Ian Fry, marami ng issue ng human rights violations ang NTF-ELCAC. Pati raw mga miyembro ng simbahan nire-red tag. Dapat daw itong imbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas. And needs to be disbanded outright, and the government needs to develop another approach to deal with terrorism issues. But it's clear that this unit is operating with impunity and therefore needs to be abandoned. Depensa naman ni Justice Secretary Boying Rimulya, walang pakialam ang UN sa proseso ng gobyerno natin. Ang NTF-ELCAC daw ang solusyon para mahinto ang komunismo. Internal mechanism yan sa gobyerno natin. Huwag sila makikialam dyan. Huwag sila makikialam kung paano natin gusto patakbuhin ang ating gobyerno. Nakuha na ng Farm Fresh Foxies ang kanilang unang panalo sa PVL All-Filipino Conference matapos manaig kontra Jerflor Defenders. Nagpakitang gila sina Foxies Captain Louis Romero with 13 excellent sets at Kate Santiago na nagambag ng 18 points. Itong unang panalo ng Foxies matapos ng 12 sunod na pagkatalo. Napanatili naman ang defending champions Creamline Cool Smashers ang winning form matapos pataubin ng F2 Logistics Cargo Movers. Mahusay na depensa at opensa ang pinamalas ni Tots Carlos na kumamada ng 15 points para sa Smashers. At dahil dyan, nangunguna pa rin ang Creamline sa standing with 6 wins and 0 losses. Na-upset naman ng next led Chameleons ang sister team nilang Akari Chargers. Nagpakawala ng 28 excellent sets si Camille Cal para sa next led. Pinutol nito ang 5-game losing streak ng Chameleons. Nakatanggap na ng partial na sweldo ang mga player ng Jerflor Defenders. Kinumpirma yan ni Jerflor coach Sammy Akailar
Nagpunta raw ang pamunuan ng team sa practice ng koponan nitong weekend para ayusin ang issue. Nananatili naman daw na wala pang sweldo sa ngayon ang coaching staff ng team. Noong nakaraang linggo, kumalat sa social media na ilang buwan nang hindi nakakasweldo ang players ng Jer Floor. Nauna nang sinabi ng PBL na iniimbestigahan na nila ang issue. Susunod, senior high school student na tagpuang patay sa Makating lote ng Rodriguez Rizal. Ang suspect, pamilya umano ng kanyang nobya. Kilo-kilong panis ng Betamax at paa ng manok na sabak sa Baguio. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nakumpiska ang kilo-kilong mishandled na pagkaing Betamax at paan ng manok sa Baguio City. Ang ilang karne kinukulayan daw para magmukhang sariwa. Alamin niyan sa report ni Marlene Alcaide. Isa-isang ininspeksyon ng Meat and Fish Task Force ng Baguio City LGU ang mga pwesto sa Baguio City Public Market. Sinuri nilang mabuti kung mayroon bang tinatawag na mishandled meat. Ito ay ang karne na hindi pasado sa sanitary o health standards at may nasampulan ang mga inspektor. Nakumpiska sa stall na ito ang Betamax o pinakulo ang dugo ng baboy na sira at masangsang na ang amoy. Nakita natin yung sa lab na nang-mishandle tapos yung storage is hindi maganda. Tumangging magbigay ng pahayag ang tindera pero aniya, hindi naman daw nila ito itinitinda. Suma total, 25 kilo ng sirang Betamax ang nasabat ng mga otoridad. Nakumpiska rin ang mishandled na paa ng manok. Nilagyan lang daw ito ng pampakulay para magmukhang sariwa. 2 stall ang binigyan ng show cause order para pagpalinawagin sa mga posibleng paglabag. Yung pagkukulay po ng karne, bawal na bawal po dyan dati sa adulteration. At meron pong kaukulang parusa po doon, penalty. First offense, 25,000. Second offense, 50,000. Third offense, 75,000 na pagpapatigil at pagbebenta ng violator po. Nagbabala naman ng mga eksperto na posibleng mauwi sa food poisoning o sa sakit katulad ng hepatitis ang pagkain ng mga mishandled na karne. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Pinatay sa sakalang isang binatilyo sa Rodriguez Rizal. Suspect sa krimen ang pamilya ng kanyang nobya na tutol daw sa kanilang relasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala ng buhay at may tali pa sa leeg ang 16 anyos na senior high school student na si Ronald Jan Delgado na matagpuan sa isang bakanting lote sa Rodriguez Rizal nitong October 30. Kwento ng kanyang ina, October 29, nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siyang pupunta sa bahay ng kaklase para sa isang project. Lumipas daw ang magdamag pero hindi na niya makontak ang anak. Kaya nagpa-blatter na siya sa mga pulis hanggang sa nadiskubre na nga ang wala ng buhay na si Ronald. Sa inisyal na investigasyon, pinuntahan ni Ronald ang kanyang kasintahan at kanyang ring kaklase na si alias Maymay. Sa nasabing bahay, umano posibleng pinatay sa pananakal si Ronald na makaanak ng kanyang nobya. Nakita pa raw ng ilang testigo ang mga kaanak ni alias Maymay na may dalang maleta na pinaniniwala ang naglalaman ng bangkay ni Ronald. Kung damit lang daw yung ibababang maleta, bakit daw ang bigat? Yun ang sabi nung taga-walis. Sabi niya, bakit ang bigat? 3 silang nagbubuhat, sabi niya. Siguro nga sabi nila, siya nga daw na yun na ibinaba, tapos isinakay sa tinapon sa may makabod. Sa investigasyon ng Rodriguez Police, posibleng motibo sa krimen ang pagtutol ng pamilya ni alias Maymay sa relasyon nito kay Ronald. May iba na raw kasing nakaareglong mapapangasawa si alias Maymay. Hindi payag sa relasyon nila. Kaya nga po gusto nilang paghihiwalayin yung dalawa. So siguro yun nga po ang naging paraan nila para maghiwalay ang dalawa. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng pamilya ni alias Maymay pero wala nang dinatnan ang mga otoridad. Pinunta namin sir yung bahay. Nakakandado na po yan sir. Ngayon nung pinasok namin, wala na po yung mga gamit nila. Hindi naman matanggap ng ina ni Ronald ang sinapit ng anak. Sana raw ay sinabihan na lang siya na hindi tanggap ang relasyon ng anak at hindi pinatay ang nag-iisa niyang anak na lalaki. Ganun yung ginawa.
kaya parang ang sakit-sakit talaga tanggapin hanggang ngayon. Sabi nila na anuhin ko na ko, hindi ko kaya kasi sabi ko maano pa, tsaka ang lambing kaya po niya na bata. Sabi ko siya lang yung sa anak ko na nagsasabi ng I love you, mama. Kinasuhan na ng murder si alias Maymay at 7 miyembro ng kanyang pamilya. Patuloy ang manan sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Nasalisihan ng mga magnanakaw ang delivery van na nagkataong naiwang bukas ang bintana sa Baguio. Ang mga suspect tinangay ang bag na may lamang pera at cellphone. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Sa kuha ng CCTV kahapon, makikita ang 4 na binatilyong umaaligid sa Camdas Road sa Baguio City. Tila minaman-mana nilang isang gusali na bukas ang gate. Pagkalipas ng ilang segundo, dali-daling pumasok ang grupo sa loob. Hindi rin sila nagtagal dahil agad kumaripas sa takbo ang 4 na binatilyo palabas ng kalsada. Pero ang isa nilang kasama, may isinusuot ng bag. Tinangay na pala nila ang isang belt bag. Kwento ng may-ari nitong si Raz, naiwan niya ito sa dashboard ng kanyang minamanehong delivery van. Cellphone at pera na higit 5,000 pesos daw na ireremit niya sana ang laman ng bag. Bali kahapon lang kasi doon ko lang talaga linagay. Parang naiwan ko lang siya. Pero pagbalik ko, tapos namin kumain, nung nakita ko na wala na. Pag-amin ni Raz, naiwan niyang nakabukas ang bintana ng sasakyan. Hindi pa rin natutukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Turnover na lang sila. Turnover nila sa pulis, ganun. Balik na lang nila kasi mahirap din naman eh. Hindi naman na pinabayad ng amo ng biktimang nawalang pera, pero mas maghigpit daw sila ng seguridad. Idinulog na ang insidente sa Baguio City Police Office. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabundol ng truck ang isang pamilyang sakay ng motorsiklo sa Calawag, Quezon Province. Base sa investigasyon, sakay ng isang motor ang mag-asawa at kanilang 3 taong gulang na anak nang magminora ang rider sa bahagi ng ginagawang kalsada sa Maharlika Highway. Sakto namang kasunod nila ang cargo truck na hindi agad nakapagpreno kaya nauwi sa disgrasya. Nahulog ang angkas na si Judy Ann Laude. Dinala siya sa ospital pero namatay din. Aminado ang truck driver na hindi niya agad natapakan ang brake. Umulan din kaya basa ang kalsada. Nagpapagaling na ang ama o ang mag-ama na uwi sa Aragluhan ang aksidente. Susunod, presyo ng ilang Noche Buena items higit 100 piso ang itinaas. Sa Frontline News Abroad, sanggol sa Peru nakalunok ng krus. At music, superstar Janet Jackson balik Pinas para sa kanyang concert tour. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nakalunok ng krus ang isang sanggol sa Peru. Sumailalim siya sa komplikadong operasyon. Panoorin yan sa report ni May Ann Los Baños. Sa x-ray na ito, kitang-kita ang krus na nakabara sa lalamunan. X-ray yan ng 10 buwang gulang na babaeng anak ni Marie Carmen Rosas ng La Libertad, Peru. Tila nahihirapan daw ang kanyang anak kaya dinala niya ito sa ospital. Dito na nakita ng mga medical staff na mayroong krus sa lalamunan ng bata. Hindi naman maipaliwanag ng nanay kung paano ito nalunok ng kanyang anak. Sumailalim sa operasyon ng sanggol. Makalipas ang ilang oras, successful na natanggal ang krus. Komplikado ang procedure, lalo't nasa gitna ng lalamunan ng krus. Nahirapan kaming hugutin ito sa simula ng operasyon, pero makalipas ang ilang beses na subok, natanggal din namin. Nagpapasalamat ako sa mga doktor. Isa itong regalo, blessing at milagro. Kasalukuyan ang nasa mabuting kondisyon ng sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, May Ann Los Baños, News 5. Nagbitiw na si University of the East President Sosimo Batad bilang chairman ng board ng UAP Season 86. Hindi nilinaw ng UE kung ano ang dahilan ng kanyang resignation. Pero kasunod ito ang pagpataw ng suspensyon kay Red Warrior Center Precious Momoe. Dahil yan sa unsportsmanlike foul sa laban ng UE kontra Lasal nitong linggo. Ay kay UE Red Warriors coach Jack Santiago, inapila raw ni Batad ang suspensyon pero hindi ito pinagbigyan.
Dahil dyan, hindi makakalaro si Momoe sa laban kontra Ateneo Blue Eagles kanina. Suportado naman daw ni Coach Santiago ang naging desisyon ni Batad. Dismayado rin sila sa suspension kay Momoe na front-runner sana para sa Rookie of the Year. Unfair dun sa bata because he's leading the Rookie of the Year. And then nakita naman natin dun sa video na talagang he was reaching for that ball. And it so happened na nangyayari talaga yun eh. Hindi pinatawa ng suspensyon si Adamson Soaring Falcons coach Nash Racela matapos niyang questionin na ang tawag ng referees sa laban nila kontra Ateneo Blue Eagles nitong linggo. Ayon sa UAAP, nagsorry na si Racela sa mga pahayag niya pagkatapos ng nasabing game. Ayon naman kay Racela, wala naman siyang intensyong siraan ang pamunuan ng UAAP. Gayunman, naninindigan siyang may mga crucial foul na nakaapekto sa resulta ng laro. Inamin naman ng UAAP na may 6 na fouls na lumalabas na incorrect call sa huling quarter ng laban. Magbabalik Pilipinas ang pop star na si Janet Jackson para yan sa kanyang Together Again concert tour sa March 13 of next year. Ayon nga sa local promoter na Live Nation Philippines, gaganapin ang one-night-only show na yan sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Wala pa naman detalye sa ticket price, pero simula na po ng bentahan sa November 25. 2011 pa nang huling mag-perform para sa kanyang Pinoy fans si Janet, kapatid ni King of Pop Michael Jackson. Nakilala si Janet sa mga kantang That's the Way Love Goes, All for You at marami pang iba. Susunod, presyo ng Noche Buena items nagmahal na. Punong 40 taon na ang tanda pinailawan sa Las Piñas. At ang feel na lyrics ng ating kapatid Christmas Station ID inilabas na. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Buhay na buhay ang isang Christmas tree sa Las Piñas. Totoong puno kasi ang ginamit na 40 taon na ang tanda. Panoorin yan sa report na ito. 3, 2, 1! Pinailawan na isang heritage tree sa Villar City sa Las Piñas. Feel na feel ang Pasko, lalo't may pa-fireworks display pa. Bukod dyan, mayroon pang performance mula sa Manila Philharmonic Orchestra. Pero ang tunay na highlight ng gabing ito ay ang punong akasya na 40 taon nang nakatindig. May taas itong hanggang 30 talampakan o sintaas ng 3 palapag na gusali. Ayon sa horticulturist na si Norino Campo, muntikan nang malagay sa alanganin ang punong ito. Pero isinailalim nila ito sa maselang rehabilitation. Nag-corrective pruning kami. So yung mga dead branches, tinanggal namin para magkaroon ng room to grow yung mga bagong branches and leaves. Nag-termite treatment din kami mula sa lupa hanggang doon sa katawan ng puno. Pinangunahan ng pamilya Villar ang pagpapailaw sa heritage tree. Simbolo aniya ito ng katatagan kahit pa anong bagyo o kalamidad ang maranasan. We chose a tree kasi di ba we committed that we will be planting 1 million trees at least here, and as we develop this area, kaya mabuti na simulan natin kung pumili tayo sa symbol ng isang tree. I understand that this is a 40-year-old tree. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Higit 100 piso ang tinaas ng ilang Noche Buena items. Tataas pa raw yan habang papalapit ang Pasko. Nasa Frontline na balitang yan si Gio Robles. Ngayon, kung ano lang yung
kung kaya naming ubusin, yun na yun. Napa-real talk si Nanay Connie Sinon nang matanong sa ihahanda ng pamilya nila sa Noche Buena. Sa hirap raw ng buhay, saka na niya iisipin ang kanilang handa sa Pasko. Pagka nagpasikat ka ngayon, dudumugin ka, nga, pagdating mo ng kinabukasan, nga, wala kang pera. Sa pag-ikot nga namin sa supermarket na ito sa Quezon City, tumaas na ang ilang presyo ng Noche Buena item at inaasahang madadagdagan pa daw yan 40 araw bago magpasko. Ang 700 ml ng isang patok na brand na mayonnaise, higit 100 pesos na ang itinaas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Mula 219 pesos, aabot naman sa halos 240 ang isang brand ng cheese. Tumaas rin sa 18 pesos ang isang malaking lata ng fruit cocktail na umaabot sa halos 300 pesos. Higit 6 pesos naman ang iminahal ng isang brand ng elbow macaroni. Sa isang bahagyang tumaas ang presyo ng ham sa 4 na piso ngayong taon. Ngayong buwan, nakatakdang ilabas ng DTI ang suggested retail price sa Noche Buena items. Ayon sa samahan ng mga supermarket, may nakaambang taas presyo rin sa iba pang bilihin habang papalapit ang Kapaskuhan. This November, there are 6 companies which have nag-abiso na magtataas sila ng presyo, although most of them are non-essentials. Pero ito ang good news, ang lechon na bida tuwing Noche Buena, hindi pa tumataas ang presyo ngayon. 7,500 pesos hanggang 15,000 pesos pa rin ang isang buong lechon sa La Loma, depende sa laki. Pero asahan na unti-unting tataas ang presyo sa ikalawang linggo ng Disyembre. Nagtataas sila ng 500 pesos in every native pigs. Yung 21 onward, December 1,500 bale. 3 beses na 500 yan. Kung ang financial expert na si Vincent Trapisura ang tatanungin, iwasan ang sobra-sobrang handa sa Noche Buena. Ang goal talaga natin ay maging masaya buong taon, hindi lang tuwing Pasko at Bagong Taon. Dapat talaga ay unahin natin ang mga pangangailangan natin at magplano tayo ng maaga para hindi ubos biyaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Feel na talaga ang Christmas feels. At lalo na po ngayon, inilabas na ang official lyric video ng inaabangang Christmas Station ID ng TV5. That's the best I'm feeling. Tuwing Christmas magkapiling, laging feel na feel. Laging feel na feel. Damang-dama ang sigla. Umaapaw ang ligaya. Lalong feel na feel. Lalong feel na feel. That's the best. Bitin. Paskong Basko, ang vibe ng awitin na pinamagatang Feel na Feel ang Paskong Kapatid. Sinulat po yan ni Isaac Jason Usi ng Media 5 Integrated Creatives ang kanta. Nilapatan naman yan ng music ng award-winning composer na sina Thyro Alfaro at Junji Marcelo. Sa video naman, itinampok na kaagad ang ilang mga bituin ng Kapatid Network, katulad ng mga kasama tayo dito sa Frontline Pilipinas. Hanapin mo, makikita mo dyan. Nandun tayo sa mga balls. Nakita ko na. Ayun, diba? Hindi tayo na-edit out kasi katabi ko si Ma'am Lucci. Abangan ang ating buong Christmas Station ID sa Biyernes. Sanay ka pumosisyon. Alam mo, next time kakayahin ko yan. Oo, tinabang talaga ako kay LCB. Charot, hindi sila direct naman nagsabi. Basta mga kapatid, yung natin, Christmas Station ID sa Biyernes, abangan nyo po dyan. Ako magti-TikTok dance si Papo at si Sheryl doon. Para nagulat ako pa TikTok na Napasabak tayo sa sayawan dyan. Oo, gumaganong-ganon. Ayan, talagang feel na natin. Mga kapatid, 40 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagkabalita. Kasama si MJ Marfori. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Quosib. Magandang gabi, Pilipinas!